Hello mga kananay! Welcome back to the channel! Mahilig ka rin ba sa Korean food? So for today's video ay samahan nyo naman akong gumawa ng isa sa mga main dishes ng Korea at isa rin sa mga iconic food nila. Ito ay ang bibimbap! Ang ibig sabihin nga pala ng bibimbap sa Ingles ay mixed rice. Pero wag ka, dahil hindi lang ito basta-basta mixed rice na makakain mo dahil ito ay full of flavor, full of ingredients, full of vitamins at kung ano-ano pa. Una nga natin gagawin ay itong ating mga karne. Bale, breakfast steak ang tawag dito at nabili ko to sa SM. Hiniwa-hiwa ko lamang sila ng ganyang size. Pagkatapos ay ibababad natin siya dito sa yakiniku sauce. Kung wala ka namang yakiniku sauce ay pwede kang gumamit ng light soy sauce, sugar, paminta, sake at mirin. At pagkatapos ay lalagyan din natin sila ng bawang. Siguro yung bawang na to kalahating ulo yung nilagay ko. Tapos ganyan lang, imemekos-mekos lang natin. Insan, iset aside para mababad. Habang pine-prepare naman natin yung iba pang ingredients. At para naman sa mga gulay, ito naman yung gagamitin natin. Meron tayong carrots, toge, cucumber, onion leeks, shiitake mushroom. Nagpakulo na nga tayo ng tubig dito at inilagay na natin tong toge. Bali sa pagluluto naman ng toge ay i-half cook lang natin. Pag okay na yung toge ay hugasan muna at salain hanggang sa maubos ang tubig nito o hanggang sa masala ang tubig nito. Sumunod naman natin gagawin ay itong ating cucumber. Sa pagluluto naman ng cucumber ay maglagay lang tayo ng sesame oil. Ilagay na natin yung cucumber. Lagyan natin siya ng pinch of salt at pepper. Sa pagluluto nga pala ng mga gulay, uunahin natin yung mga light colors papunta sa dark colors. Haluin lang natin sila at pag okay na ay hanguin na natin at iset aside na. Sumunod naman ay itong carrots. Bali ganun lang din. Maglagay lang tayo ng sesame oil. Lagay natin yung carrots, salt and pepper. Haluin. At pag okay na ay iset aside ulit. Sumunod naman itong ating mga shiitake mushrooms. Bali ang ginawa ko nga pala dito sa ating mga mushrooms ay pinakuluan ko muna para matanggal yung strong na amoy niya at yung lasa. At pagkatapos ay hinugasan kong mabuti at sinala. Fresh kasi itong nabili kong mushroom kaya talaga malalasahan mo pa yung pagkaamoy lupa niya. At may kakaiba ding lasa, hindi katulad ng mga nasa delata na, ready to cook na. So iyan nga, naglagay ulit tayo ng sesame oil, salt and pepper, haluin at pag okay na ay iset aside ulit. Ganun lang naman kasimple, wala nang gigisa-gisahin, basta papainitan mo lang sila sa mantika. At para naman sa pinaka-finale, dito rin sa same kawali na pinaglutuan natin ay maglalagay ulit tayo ng sesame oil at ilalagay na rin natin yung mga na-marinate na nating beef. Pakuluan lang natin sila hanggang sa lumambot. So bali ang ginawa ko dito ay mahinang apoy lamang. Kasi habang pinalalambot ko ito at niluluto, ay pine-prepare ko naman yung gagawin natin para sa mga toge natin. Para naman sa pinakuluan nating toge ay ganito ang gagawin natin. Pagkasala ay titimplahan na natin siya ng salt, sesame oil, maraming onion leeks at bawang. Sa pampalasa naman ay ikaw na ang bahala kung gaano kaalat ang gusto mo. Basta control ka lang sa asin kasi halos lahat ng ginawa natin na gulay ay may mga asin na baka umalat. Kaya control lang din. Ayan, haluin lang natin sila para kumagat na yung mga pampalasa na nilagay natin. Tapos sa bandang huli ay nagdagdag din tayo ng sesame seeds pero mas okay dito kung roasted to add the flavor. At para naman sa sauce ng ating bibimbap ay ganito ang ginawa ko. Naglagay lang ako ng bawang, pinaghalo ko yung samjang, gochujang, light soy sauce at honey. Actually, pwede naman to as gochujang lang yung ilalagay mo. Pero since meron akong medyo maraming samjang, naglagay na rin ako para iba naman yung flavor, 'di ba? Again, ito po ay optional lang pero pwedeng gochujang lang ang gamitin mo. Paghaluin lang natin sila hanggang sa mag-join force ang mga flavors. Nagdagdag din ako ng tubig para hindi siya masyadong malapot. At dito din ay nagbusa tayo ng dilis. Usually itong dilis na to, pwede itong pang side dish lang. Pero sa akin kasi, sinasama ko to sa bibimbap kasi masarap din yung lasa na naibibigay mo dito.
Tapos lagyan mo lang siya ng suka, toyo, sugar, at konting chili flakes at halu-halu-haluin mo lang sila. At naglagay din nga pala ako ng paminta. Halu-halu-haluin mo lang sila na medyo malakas ang apoy. At kapag mausok na ang bahay nyo, ay senyales na yon, hanguin mo na. So ngayon, bubuin na natin, i-assemble na natin itong ating bibimbap. Ito ay spinach. Kung spinach, hindi ko na napakita yung paggawa kasi late ko na siya nabili. So ang ginawa ko lang dyan, binlunch ko siya, tapos, ano ba tawag doon? Sinala, nilagyan ko ng sesame oil, ano pa ba yun? Asin, tsaka onion leeks and bawang. Ayan, so lagyan natin ng spinach. Gusto mo ba more spinach? Okay. Sabihin mo lang ha, pagdagdag tayo ng gulay ha. Ayan, tapos eto naman, sunod natin itong cucumber. Zucchini dapat yan kaso walang zucchini dito, so cucumber na lang. Eto naman ay carrots. Yan. Then susunod natin itong shiitake mushroom. Yan. And then, etong ginawa nating toge. Yan. Diba? Ang ganda-ganda ng gulay. And then, meron din tayo ditong beef. Ayan. Okay na ba itong beef na to? More beef pa. Beef. And then, sa ibabaw naman, since dalawa kami kakain, lagyan natin ito. Ayan. O, diba? Ang ganda na ng itsura niya. Ilagay. Ito kasi, pwede to as side dish lang, pero ako kasi gusto ko yung kasama siya. So, ayan. Dilis. Ayan. Dilis. Delicious. Lagyan pa natin ng isang egg kasi dalawa kami kakain. Ah! Okay. So, lagyan natin itong sauce na ginawa natin. Ayan. Yummy. So, haluin lang natin siya ganito. Ay! Yung iba, magamit sila ng gunting para mahati-hati itong gulay. Ganyan. Para pag hinalo. Tingin-tingin din natin. Then, haluin. Okay na ba sa atin itong kanin? Tikiman time! Chop!